Actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Ako po ay nagahasa, Your Honor, na-rape po ako. Ang diretsahang revelasyon ng singer-actor na si Gerald Santos sa naganap na Senate hearing nitong isang araw. Inamin ni Gerald na ginahasa siya ng dating musical director sa isang TV network, 19 ng taon na ngayon ang nakararaan. Sa pagharap ng binata sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nag-imbestiga sa mga kaso ng sexual abuse sa entertainment industry, naibahagi niya ang ilang detalye sa naranasang panghahalay mula sa kamay ng hindi pinangalanang musical director. Ako po ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. Ako ay na-rape po. Na-rape po ako, Your Honor, ang pahayag ni Gerald sa mga senador. Handa po akong ikwento dito ang nangyari, pero ako po ay natatakot na baka po ako ay balikan ng mga taong ito, anya pa. Nangyari ang insidente noong 2005 at 15 years old pa lamang daw siya noong maganap ang panghahalay sa kanya. Samantala, nanindigan ang GMA Network na wala silang kinikilingan at pinoprotektahan pagdating sa isyu ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ito'y matapos aminin ng dating Kapuso singer-actor na si Gerald Santos na ginahasa siya ng dating musical director ng Kapuso Network noong 15 years pa lamang siya, at tila walang ginawang aksyon ang naturang network para tulungan siya at mapanagot ang gumawa sa kanya ng kahalayan. Ayon sa pamunuan ng GMA, magkaiba raw ang ibinigay na salaysay ni Gerald sa naganap na Senate hearing kahapon sa nakasaad sa formal complaint na inihain niya noong 2010. Ayon sa opisyal na pahayag ng Kapuso Network, naninindigan ang GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Hindi kinukonsinti ng GMA ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors, at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Agad naman sinagot ni Gerald ang official statement na ito ng network na may kalakip pang resibo. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know. How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, hihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay para magkaroon po ako ng lakas ng loob para po masabi po itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko...
Dahil hiyang-hiya po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung binulog ko nga po ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi ah, kalakaran yan dito. Nililabel pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katarungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DOJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period sa rape? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po mas matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang Are you I'll contemplating, check po the exact years Mr. po. Santos, are you contemplating of filing charges Yes against the po. medical director? Yes po, Your Honor. Even though, Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya Your Honor, ako po ay naniniplod po sa inyo. Tulad niyo po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung no, that's why we are, yung after po nung nagreklamo kami sa GMA, nung natanggal po ako sa GMA, talaga halos gumapang po kami para lang mabuo ang career ko. Kami po ng manager ko, dito po yung manager ko, si Kuya Kokoy. that's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being members of Showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s.